Grabe yung nangyaring lindol kahapon sa Cebu. 60 ang naitalang namatay at umabot naman sa 100 ang mga na-injure. Nangyari ito kahapon alas 10 ng gabi, September 30, 2025. 6.9 magnitude earthquake ang naranasan ng Cebu at ito ang pinakamalakas na lindol ang nangyari. Dahil sa lakas ng lindol, maraming mga gusali rin ang nasira. Please pray for Cebu at ngayon ay nangangailangan sila ng tulong. Rest in peace sa mga namatay. Hindi talaga natin inaasahan ang ganitong pangyayari. Please keep safe everyone. Ang mga call center employees na ito ay hindi pinalabas noong lumindol sa Cebu at nilakpa daw ng guard ang gate para walang makalabas isa sa kanila. Dapat malaman ito ng DOLE at panagutin ang kumpanya dahil sa pangyayaring ito. At alam nyo ba na gusto pa silang pabalikin sa loob ng kanilang UM at TL dahil marami pa daw calls sa mga oras na iyon. Isipin nyo, nasa life and death situation kayo tapos wala man lang silang konsiderasyon sa kanilang mga employees. Dapat sa ganitong sitwasyon, isipin muna nila ang kaligtasan ng mga tao dahil ang trabaho, andyan lang naman yan, pwedeng balikan anytime. Buti at walang may nasaktan sa kanila, pero dapat magsumbong sila para hindi na ito maulit. Kayo, ano ang gagawin niyo pag kayo ang nasa ganitong sitwasyon? Alam niyo bang mahigit 1,200 na bahay ang nasunog sa Davao at nangyari ang sunog kahapon, October 2, 2025, kung saan sumiklab ang sunog sa Piapi Boulevard, Barangay 21C, Davao City. Makikita nyo na binalot ng apoy ang paligid at nagmala impyerno ito. Wala namang may naiulat na nasawi at dinala naman ang mga sunugan sa evacuation center. Kaya mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light material ang mga bahay. Sa ngayon ay inaalam pa kung ano ang dahilan ng sunog. Grabe yung nangyayari ngayon. Lumindol sa Cebu at ngayon naman sunog sa Davao. Sign na ba ito? Ano sa tingin niyo? Sana maraming tumulong sa mga naapektuhan ng lindol at sa mga nasunugan. Alam niyo bang may nakalap na mga ebidensya ang mga pulis sa pagpanaw ni Yu Minlong o mas kilalang Alan Yu. Isang sikat na Chinese actor sa edad na 37 years old at ayon ito sa ulat ng mga pulis sa Beijing na noong September 11, 2025 ay nahulog di umano si Alan Yu sa isang mataas na building at yun ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Grabe yung ginawa sa kanya. Ito, pakinggan niyo. Yan ang kanyang mga huling sigaw bago ihulog doon sa apartment ng kanyang kaibigan. At sila ang mga suspect dahil sila lang naman daw ang huling kasama niya bago siya nahulog. Mayroon itong foul play dahil nakita sa autopsy sa bangkay ni Alan Yu na mayroon itong 3 tusok sa parte ng kanyang katawan. Ang sigaw na iyon, posible daw na yun yung time na tinuturukan siya ng pampakalma at saka ginawa ang pagtutorture sa kanya. Nakunan din sila ng video na naglalakad sa hallway na papuntang kabilang room at mapapansin nyo na may isang lalaking inaalalayan sa paglalakad. At yung babae na nasa dulo ay kumukuha ito ng video sa kanila. At yung nagplano daw nito ay yung babae dahil nagsiselo sa career at popularity. At kabilang na dito yung lalaking nakasalamin na isang direktor. Kaya kayo, mag-iingat kayo sa mga kaibigan nyo, lalo na sa mga inggitera na handang pumatay ng dahil lang sa selos. Rest in peace, Yu Minlong. Mananatili kang buhay sa puso ng iyong mga tagahanga. Isang janitor ang nakakita ng isang wallet na nakasiksik sa gilid ng locker at ang wallet na ito ay 62 years na palang nawawala. Pagtingin nila sa wallet, napansin nila ito na mula pa ito noong unang panahon. Natagpuan ang wallet na ito noong 2019 sa North Canton High School. Nire-renovate ng janitor ang mga locker sa school nang biglang may napansin siya ng isang wallet sa gilid ng locker. Pagbukas sila ng wallet, na-discover nila na ang laman nito ay mula pa noong 1950s at ito ang mga laman.
Mayroon itong lipstick, powder, mga picture, kwintas at muka ni Jesus Christ. Mayroon din siyang picture ng kanyang kaibigan, club member at mini calendar na ang year ay 1956 pa. Nalaman din nila kung sino ang may-ari ng wallet. Ito ay si Fate Rofola. Nakontak naman nila ang mga kamag-anak ni Fati, ngunit sa kasamaang palad ay pumanaw na pala si Fati noong 2013. Samantalang tuwang-tuwa naman ang mga anak ni Fati nung makita ang picture ng kanilang ina noong dalaga pa ito at makita pati ang kanyang mga gamit. Ang kanilang ina pala ay teacher sa school na iyon.